Matinding dagok ang dumating kay dating PNP Chief Benjamin Torre matapos siyang tuluyang sibakin sa puwesto at sampahan ng mabibigat na kaso. Ayon sa ulat, sangkot umano si Torre sa serye ng katiwalian at irregularidad sa loob ng ahensya, dahilan upang mawasak ang kanyang karera na matagal niyang pinaghirapan. Dahil dito, marami ang nagsasabing tiyak na kulungan na magiging huling hantungan ng dating opisyal. Batay sa mga dokumentong isinumite sa korte, iniimbestigahan si Torre kaugnay na maanomalyang paggamit ng pondo at posibleng pakikipagsabuatan sa ilang kriminal na grupo. Pinagtibay pa ng mga testigo at ebidensya ang kaso laban sa kanya na ngayon ay umaabot na sa antas na kriminal. Ayon sa mga eksperto, kung mapapatunayan ang kanyang pagkakasala, haharap si Torre sa mahabang sentensya sa kulungan. Hanggang sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Torre o ang kanyang kampo tungkol sa mga paratang. Samantala, tiniyak ng mga autoridad na patuloy ang masusing investigasyon upang mapanagot ang lahat ng sangkot at maipakita na walang sinuman, gaano man kataas ang posisyon, ang higit sa batas. Nahud pa ho niya yung picture na yan na ginawan ko ng reaction video. Matindi tong si Sir. Ayan o. Malinaw o mga kababayan o. Kaya kayo alangan naman magpatalo ho kayo dito kay Congressman. Tingnan nyo naman. Pipindutin na niya yung subscribe button. Kayo ho ba napindot nyo na? Yan ang tanong dyan, di ba? Pero ano to? Di daw ho siya nag-iisabong. Sa totoo lang may nag-message sa akin. Tinignan ko lang naman. Kayo naman, oo. Tapos nagpunta siya sa PH Update. Nasakto noong kukuhanan na siya ng picture, pinipindot niya yung subscribe button. Ngayon, dinaig pa kayo ni Congressman sa mga hindi pa ho mag-subscribe na ho kayo mga kababayan. Ayun na nga, tama na kalokohan PH Update. Punta na tayo dito kay Aling Jinky. Ito si Aling Jinky. Ito. Ano ho to? Nakakaloko. Nakakaloko lang ho itong balita na to. Kasi ang gagawin mong Justice Committee, yung umamin na tinago niya yung asawa niya noong meron siyang kinasasangkot ang problema. Justice Committee ho yan mga kababayan. Mabibigat ho mga iniimbestigahan dyan. Tapos ang ilalagay mong chairperson dyan nantatago ng wanted na asawa. May problema tayo dyan. Tapos kung ano-ano sinasabi doon sa ruling ng Korte Suprema. May problema ho tayo dyan mga kababayan. Kaya kung gusto nitong si Marcos Jr. O kaya itong si Sandro Marcos, kasi balita natin si Sandro na daw speaker Si Sandro Marcos na speaker. Kasi yung mga key post o key committee dyan sa House of Representatives, ang dating yung mga katsokara ni Sandro yung mga nauupo. Ano ba plano ninyo dyan? Yung si Swansing, di ba? BFF yun ni Sandro. Ano nangyari doon? Anak ng tokwa. Swansing? Apro? Chairperson? Sino ba ang speaker ngayon? Si Sandro o si Romualdez? Bantay ho kayo dyan mga kababayan. Baka biglang kasi strategy dyan. O sige, paupuin muna natin si Romualdez. Ito ano lang naman to, di ba? Hypothetical. Paupuin natin si Romualdez. Mainit lahat ng issue. Biglang palitan natin. Sa pagpapalit na to, ang dating parang napanagot siya sa lahat ng mga kalokohan na nangyari sa pamumuno niya. Tapos bigla-bigla, ilalagay din nila yung kaalyado nila. Yung lugar na dapat maimbestigahan yung mga kabalintunang nagawa nitong si Martin Romualdez, hindi mangyayari dahil si Sandro din ang Speaker of the House. Hindi ko alam kung pwede posible ba yon si Sandro maging speaker kasi ano na siya ngayon Deputy Majority Leader ata ho siya ngayon, di ba? Kung hindi naman siya, sino? Si Toby Tiangco. Kung si Toby Tiangco, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kasi ngayon pa lang bumabalagbag na siya. Yun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito kay Baliko ang Bibig. Alam ko maraming nakamiss dito kay Baliko ang Bibig. Baliko ang Bibig, meron ho siyang iniiyak kaugnay doon sa isinampa sa kanila sa Korte Suprema. Sasoplakin lang ho natin na mabilisan itong Baliko ang Bibig na to.
Pasensya na sa mga PWD hindi naman ho para binabanatan ko kayo dito. Ito ho ay para kay ano lang kay Sendanya kasi kumbaga baboy ho itong mama na to eh. Napakababoy ho nito, especially sa mga Duterte. Kaya papatikim lang ho natin sa kanya yung gamot na ika nga ibinabato niya sa mga Duterte. O pakinggan natin ito si Baliko ang bibig. Ano ho yan, may kapansanan siya, hindi ko alam kung ano. Pero yung kapansanan niya na yan, dapat meron ka ng ganyan, ayusin mo ng mga desisyon mo sa buhay. Yan, again, ulit. Ang mga, ano na yan, yung mga sympathizer ng makakaliwa. Actually, hindi yan eh. Yan yung mga ano, ika nga yan yung mga humiwalay na paksyon. Pero yung ideology yan, nandyan pa rin eh. Di ba? Na walang ginawa matino ang gobyerno. Yang mga yan, wala hong pakialam yan sa pamahalaan. Lahat ho kokontrahin ng mga yan. Presidente, House of Representatives, Senado, Korte Suprema. Wala hong tama sa mga yan. Ang tama lang sa mga yan, yung pagka yung kanilang naretibo, yun ang kanilang napagana. Pakinggan natin ito sa Baliko. Sa mga taong ito, na alam naman natin na alleged pedophile at mass murderer, then I am at peace. Obvious na modus ito ng mga Duterte para patahimikin ang kanilang mga kritiko. Kanila pong binibiktima ng legal harassment para tumigil magsalita tungkol sa katiwalian, pangulimbat at pag-aabuso nila sa kapangyarihan. Pangungulimbat? Di nga. Pang-abuso sa kapangyarihan? Meron bang pinakulong si Tatay Digong na pulis? Na vlogger? Pinaimbestigahan ba niya dyan sa House of Representatives at Senado yung mga kritiko niya? Yun ba ang pang-aabuso sa kapangyarihan? Kung merong abusado dito sa kapangyarihan, yan yung amo nyo. Yung inyong Diyos dyan sa House of Representatives, si Martin Romualdez. Langya ka. Lumang kwento na po ito. Wala na bang bagong strategy? Napaka-ironic na makasuhan ng indirect content ng mga ito na alam naman natin sa kanilang record sa presinto, wala namang respeto sa rule of law. Uy, ano rule of law? Brad, sinong pinatutungkalan mo dito? Si Attorney Ferdy Topacio? Attorney Mark Tolentino? Kong Jing Paras? Sino ba pangalanan mo? Para maragdagan pa yung kaso mo. Ang tanong, bakit takot na takot ka? Yan ang sagutin mo, Brad. Oh, binalahura mo nga ba ang Korte Suprema? Iyon ang tanong, binalahura mo ba? Kung ang sagot, yes, yari ka. May kalalagyan ka. Kung ang sagot mo, no, hindi, wala kang problema. Pero base sa body language mo at the way na magpaliwanag ka, malaki ang problema mo, Brad. Kulong ka dito sa isa na to. Manalamin po sila. Sila pa talaga ang nagkaso ng contempt. Kung ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pangulimbat sa kaban ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan, again, I am at peace. Kung ito po ang... Paano papanaw ka na ba? At anong at peace? Hindi ka magiging peace. Kasi marami kang pupunta ka sa Korte Suprema, tatanungin ka nila, ano ba sinabi mo? O sige, anong basihan mo? Ba't mo nasabi yun? Hindi, binasa mo ba yung 90 pages na ruling? Nabasa mo? Hindi po. So ano nabiging basihan mo? Ba't mo nasabi yun? Yari ka dito, Brad. Yari ka dito. May kalalagyan ka dito. Higa nga, dito mo na makikita yung matagal mo nang hinahanap. Halaga at bayad po sa ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan, caring naman. Kasi sa dulo, Caring at Becky naman. Di ba? Yan ang mga litanya. Wala akong problema sa inyo ha. Kaya si Sir Jack na bahala sa inyo. Marami din akong kaibigan na ganyan pero yung iba talaga medyo palsipikado lang ang mga tirada sa social media. Ang tanong, kanino ako nagsaside? Siyempre nagsaside ako kay Sir Jack. Hindi pero respect. Yung komunidad na yan napakakulay at napakasigla.
Napakasaya. Magagaling yan, mga joker yan di ba? Mga gagaling mag-stand up yung mga yan. Pero yung iba lang talaga medyo sumusobra lang. Yung tipong para lang makapagpatawa ka, kailangan mong i-down yung isang tao. Napakapangit lang. Ito mga kababayan, dito ho tayo kay Ma'am Pinky. Ako pagka itong si Ma'am Pinky ang papakinggan ko talaga medyo kinikilig-kilig na tayo, di ba? Ma'am Pinky. Representatives Attorney Princess Abante. Attorney, good to see you again. Thank you for your time. Thank you for inviting me. All right. So, ito ngayon, antipara. Ihanda, yan ang sinasabi ko Hindi na niya hinayaan na magbuka siyang di ba? Talagang pinaghandaan niya. Interesting times, of course, nagbukas na po ang 20th Congress. But, of course, the decision of the Supreme Court recently declaring the articles of impeachment ab initio, sabi nga nila, null and void because it violated the one-year bar rule. Our understanding, of course, the House has said that they will file a motion for reconsideration. Yes. Has this been filed? Not yet. From what I was informed, the House has until August 10, the 15th day, to file the motion for reconsideration. But I understand it falls on a Sunday, so the deadline will be moved to August 11. When the Counsel of the House, through the Office of the Solicitor General, will file it, whether on the day of the deadline or before that, I have no information yet. Help us again understand that in terms of, you mentioned the Solicitor General. How does that work? The Solicitor General is the general counsel for all government institutions. So by operation of law, they represent the House of Representatives in cases where the House is named as a respondent. All right. And has there been a meeting of minds between the government counsel and the House prosecutors? Like we mentioned in our previous statements, we believe that there were erroneous facts that were relied on by the Supreme Court in their decision. The one-year ban rule was applied in the actions of the House that we followed based on the Constitution. Attorney, hinay-hinay ka. Hinay-hinay lang. Okay? Binabalaan na kita. Binabalaan na kita. Ang kalaban mo dito, hindi lang ang Korte Suprema. Yung mga taong sumusunod sa rule of law. Yung mga taong nagmamahal sa rule of law. Okay? Kung kayo hindi kayo nagmamahal sa rule of law, kami, mahal namin ang rule of law. Diba? Kasi kayo, ang nasa utak nyo, pagka hindi nakuha sa Santong Dasalan, kidnapin, padala sa The Hague, Netherlands. Tama, mali. Hindi nila makuha sa propaganda sa social media si Tatay Digong. Mainstream media, anong ginawa nila? Kinidnap, dinala sa The Hague, Netherlands. O, dito sa isa na to, yan na naman ang gagawin nyo. Hindi nyo nakuha sa dasalan. So, idadaan nyo sa paspasan. O pagkapaspasan, kung ang nasa likod namin ng Korte Suprema, makikipagbalagbagan na kami. Ganun lang naman ho yun. Ganun lang naman ho yun. Kung sakaling umabot tayo doon sa point of no return, tapos isa tayo. Kasi nung kay Tatay Digong, pumuronta din ho tayo dyan Ika nga, naranasan natin yung experience na yun. Pero kung sakaling magkaroon ng labanan between dito sa mga rumirespeto sa rule of law at dito sa mga hindi rumirespeto sa rule of law, dito ako aanib dun sa mga rumirespeto sa rule of law. At alam namin, yung mga matatalino, yung mga walang bahid na politika na maestrada ng Korte Suprema, sila ang nasa likod namin. Doon ako papanig. Hindi ako papanig doon sa mga politikong ang gusto lang maging presidente. Ang gusto lang ma-advance yung kanilang mga political agenda, political ambition. Hindi ako papanig sa mga yon. Papanig ako kung nasaan ang rule of law. Yan. The rules of the House and previous rulings of the Supreme Court. And we intend to file the motion for reconsideration to clarify these erroneous facts that they relied on. Our position is that they did not take into consideration the
the official documents that were submitted to the Supreme Court, and in this clarification to the motion for reconsideration, we're hopeful. While we respect the Supreme Court and their decision, we will use the legal avenues that are provided for the House of Representatives to continue to assert its power given to it by the Constitution. Sige, madam, tuloy-tuloy mo lang yung erroneous facts mo na yan, ha? Tuloy-tuloy mo In lang. initiating the impeachment. Under Article 11, Article 11 rather. Supreme Court, erroneous daw yung mga facts nyo. So, ibig sabihin, tanga yung mga yung mga maestrado natin. Ha? Hindi ba nila na fact check yung mga facts na ibinigay sa kanila? Mali daw mali. Ano ba ibig sabihin ng erroneous? Diba? Ano, erroneous. Nako. May problema tayo dyan, madam. Korte Suprema, para dito kay Attorney Ferde, merong gustong humabol. Oh, mali daw mali. Kung sinasabi nyo yung unanimous na bumoto na unconstitutional, yung mga binasa nila, yung mga readily available na facts sa mainstream media, social media, yung mga news article o yung mga isinumiting dokumento sa kanila ng mga petitioner erroneous. Aba, kasuhan nyo. Kasuhan nyo yung mga nagpasa ng yung mga petitioner kung mali yung mga nila. Diba? Kasi kung meron kayong mga dokumento, kontra doon sa mga dokumento nila, ibig sabihin, dinoktor yung mga dokumento nila. Falsification of legislative documents. Yan! Sinasabi ko sa inyo, mapapalayo na ho tayo dito. Of the 1987 Constitution. All right, I want to go back to the Solgen. I was asking, has there been a meeting between the Solgen and the House prosecutors? Or / the private prosecutors, yes. Regarding the motion for reconsideration, I understand that the House and the Office of the Solicitor General already discussed what needs to be raised in the motion for consideration. It was actually, I believe, the OSG that informed us that they intend to file a motion for consideration because of these observations that they found in the erroneous facts that were... Yan na naman. Ilang beses na niya sinabi yung erroneous facts. Nako, ulit-ulit ka, madam, ha? Ilang beses na yung erroneous facts na yan, ha? Ang dali lang palang i-impluwensyahan ang pagdedesisyon ng ating maestrado dyan sa Korte Suprema. Latagan mo lang ng erroneous facts. Tama, madam? Erroneous facts. Relied on by the Supreme Court, and that the House agreed that to protect the institution by fighting for its power to initiate the impeachment proceedings, that a motion for reconsideration is needed to be filed. So, to be clear, Attorney, sinong nangunguna dito ngayon? Would it be a combination of the House and the Solgen, or is it the Solgen spearheading this MR? As its counsel, the Solicitor General's office will be the one that will be preparing the motion for reconsideration. Okay. Tapos siguro with insight. Unanimous nga, tapos magmo-motion for reconsideration ka. Ano, katanga? Yan ang laki ng problema nyo dyan, madam. Sa totoo lang, ha? Laki ng problema nyo dyan. Nagkukumahog itong si Tamba na hindi gumuho yung napakatagal niyang binuo na impeachment laban sa kay BP Sara. Napakamahal na gastos. Nandyan na yung 150 million daw di umano na binayad doon sa mga pumirma. Napakarami ho niyang oras na sinayang para siraan si BP Sara. Kailangan pa niyang mag-hearing ng katagal-tagal. Napakaraming sesyon para lang mabanatan itong si BP Sara. Kaso ang problema, ang sabi ng Korte Suprema, null and void ab initio. Ang sakit to.
Natawa, January pa lang last year. Actually, ano pa lang December pa lang last year. Umpisa na bakbakan tipong 2023 pa lang, binabanatan na si VP. Di ba? Tapos January nag-umpisa na yan, bakbakan na yan. Hanggang umabot na doon sa KOJC, nag-umpisa na ho dyan. Talagang tuloy-tuloy yung pagbira nila. KOJC, kay VP Sara, lahat to. Napanood nyo ho yun sa mga sumabaybay sa PH Update, di ba? Kino-cover ho natin yung mga live dyan sa Kingdom. Nakita ho natin lahat ng pag-aabusong ginawa ng administrasyon. Lahat ho yun mga kababayan para mapabagsak ang mga Duterte. Kung ang mga senador nabola nila, nakapag-convene ng Korte Suprema, ang sabi nakapag-convene ng impeachment trial court, impeachment court. Tapos, ang sabi ng Korte Suprema, null and void ab initio. Tapos, ang usap, ang tawag doon, yung final and executory, tapos mag-MR ka, kasi Raulo. Sabi na nga, final and executory, motion for reconsideration, baka isampal sa yung 90 pages. Hindi mo naintindihan? Final. Hindi, ano yung word na mahirap intindihin? Pinale. Tapos. Huli. Wala na. Tapos mag-MR ka. Anak na to ko, may problema tayo dyan. Kung kung ganyan lang rin naman yung usapan, ayoko. Sides, of course, from the House Prosecution Panel. Definitely, the House Prosecution Panel kasi sila yung authorized by the House for the impeachment trial. But for the case before the Supreme Court, it's the OSG that will be representing the House. All right. When you said erroneous, would you be able to share with us ano yung nakita ng Solicitor General na erroneous parts of the decision of the Supreme Court regarding this impeachment case? Without preempting the arguments that will be set forth by the OSG, I will just again state what I've mentioned earlier in my statements when we announced that the House will be filing a motion for consideration. Number one, the Supreme Court mentioned that walang plenary vote doon sa pag-transmit ng fourth complaint to the Senate when in fact it was already in the records of the House that it was voted by the plenary, the House itself, the whole body of the House, when it was validated that the fourth complaint was signed and verified by at least 1/3 members of the House. Yun na yung vote. Yes. Yeah. And then, yung inaction na sinasabi on the first 3 complaints, that no action was done on the 3 complaints before it adjourned, when actually there was. It was done after the fourth complaint was validated, that it's been verified and signed by at least 1/3. It was archived by the plenary as well. So, balikan lang natin. So, a little bit more digestible. Ang sinasabi niyo po, Attorney, dahil nagkaroon po ng fourth impeachment complaint, which gathered more than 1/3 signatures, ito pong resolution, nakakuha po ng more than 1/3 signatures under the law in the 1987 Constitution, Article 11, that should form the articles of impeachment and will be transmitted to the Senate. Yes. Ang sinasabi niyo ba sa akin na nung na-transmit po yan ng Feb 5, that first 3 complaints that were calendared by the House, that ended on February 5, the day the resolution was signed by 1/3, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!